Yo everyone! Ngayong araw, dahil maulan sa labas, dito lang tayo mag-uusap sa loob. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung salary compared to expenses dito sa Japan. Pag nasa Pinas tayo, 'di ba, ang minimum salary wage natin doon ay at least meron tayong 15,000 pesos. So, pag nakita natin yung conversion sa salary sa Pinas, sobrang laki ng tingin natin sa salary dito sa Japan. For today, pag-uusapan natin yung top 7 na trabaho ng mga foreigners dito sa Japan. Yung mga jobs na available sa atin bilang mga Filipinos. Yung first job na pag-uusapan natin ay yung farming, gardening, or fishing. So, ayun yung mga livelihood na trabaho. And, yung average salary niya, yung direct hire ka, yung wala kang, walang middleman, ay 32 lapad or 320,000 yen. Pero kung meron kang middleman, yung hinire ka lang from another company, lowest salary na matatanggap mo ay 13 lapad. So, sobrang laki ng gap. Second, ito ay yung factory worker. Ang average salary niya per month ay 23 lapad or 237,933 per month. Meron kang mga overtime plus patong per hour na to ay 1,373 per hour. Kung gusto mong magtrabaho sa Eikaiwa School or yung English Conversation School, isa sa mga malalaking company dito sa Japan, pinapasweldo nila ay 275,000 per month or 27 lapad per month. Kung gusto mo naman magtrabaho sa car industry, yung mga mekaniko or yung sa mga car parts, ang average salary niya per month ay 26 lapad or naglalaro sa 269,736 Japanese yen. Next naman, pagiging ALT. So, kanina sinabi ko sa inyo yung sa Eikaiwa, ayun yung private school. Dito naman sa ALT, nasa public school ka. Kung galing ka dun sa may middleman or yung sa Hakenkai siya, ang average salary mo ay nasa 23 lapad or to be exact, 235,000 per month. Pero, meron ding isang pathway galing Pinas, papunta dito sa Japan, which is called the JET program. Sila yung may pinakamataas na sweldo ng mga ALT dito sa Japan dahil 30 lapad per month yung sweldo. Same lang yung ginagawa ng ALT na galing ng Hakenkai siya at ALT na nasa JET program. Ang downside lang nung nasa JET program ay kailangan mo lang magstay for as far as I know, 5 years yung parang pinaka-limit mo na magstay dun sa Japan. Kasi para siyang cultural exchange. After 5 years na yon, if you really still want to stay here in Japan, you have to find another job. Lastly, ay ang hotel industry. And, as a receptionist, kung kung marunong kang mag-Japanese, kung ang Japanese level mo ay N2 level, fluent ka sa English language, hulaan nyo. Siyempre, di ba, fluent ka na sa English, tapos meron ka pang N2 level ng work. Siguro naman medyo mataas to. Pero, nagulat din ako. Ang average salary ng receptionist, at least dito sa nakita ko sa hotel sa Okinawa, international hotel sa Okinawa, ay 17 lapad or 170,000 per month. Biruin niyo yun, diba? At yun nga, nalaman na natin yung average salary ng mga trabaho na available for us foreigners dito sa Japan. Pag-usapan naman natin yung mga deductions. So, unlike sa Pilipinas na voluntary yung mga kunyari yung SSS, Pag-ibig,
kung may mga ganun ka, it would be helpful, syempre, para sa future mo, sa pagtanda mo, sa pagkuha mo ng bahay, mga ganun. Pero dito sa Japan, hindi siya voluntary, as in mandatory siya. I-register mo yung address mo dun sa City Hall and papadalhan ka nila palagi ng bills kung hindi mo nababayaran yung kunyari yung mga pension mo, mga ganun, yung mga taxes mo dito sa Japan. As I've said, mandatory yung mga taxes and deductions dito. First na pag-usapan natin ay ang pension or Nenkin. Ang Nenkin ay naglalaro ng 16,980 yen per month. Second ay yung health insurance or tinatawag na Kenko Hoken. Siya 10% siya ng salary mo and usually it's about 15,000 yen. And yung resident tax mo, Juminze, 10% ng overall salary mo, and ito ay based on the income you earned in the previous fiscal year. So, if this is your first year working in Japan, you don't have to pay for your resident tax. However, kunyari nag-stop ka in the middle of the year, this year, you have to pay for your resident tax until the next fiscal year. Kahit wala ka na dito sa Japan, kailangan mong bayaran. So, ganun lang siya. Hindi ka magbabayad ng first year, pero kung last year mo na ngayon, kailangan mong bayaran yung next year. Next is yung unemployment insurance. Shitsugyo Hoken. Yung unemployment insurance, ito ay mahalagang bayaran ng employer mo galing dun sa salary mo dahil pag nawalan ka ng trabaho, tutulungan ka nitong unemployment insurance agency or ang tinatawag na Hello Work habang naghahanap ka ng trabaho. Bigyan ka nila ng financial aid for a certain amount of time lang. And yung Shakai Hoken mo, nagko-consist siya ng pension or yung Nenkin, health insurance or yung Kenko Hoken, at yung resident tax mo or yung Juminze mo. Monthly, magbabawas sila sa'yo ng 29,234 yen. Kung yung sa contract mo sa company ay half kayo ng social insurance mo, which is obligation ng company yun, ang babayaran mo lang ay half nung 29,234 yen. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bills dito sa bahay. Totoo lang, nakadevelop ako ng bill allergy. May sasakyan kami. So, nagbabayad kami ng road tax for this year ay around 40,000. So, 4 lapad. Nataas yung number ng CC or nung makina nung sasakyan namin. Pero kung ang sasakyan mo naman ay yung K-car lang or yung maliit, mas mura din yung road tax mo. Nagbabayad din kami ng internet, 4,500 yung wifi namin dito sa bahay. And aside from that, meron kaming phone. Kuha kami from Rakuten. Nag-change kami ng Rakuten ngayong 3 days ago. Unlimited data plan and with call and text ay mga around 2,800 isang phone. And dalawa kaming gumagamit, di ba? So, pag-plus natin yun. Expenses dito sa Japan ay yung renta sa bahay, yung pinakamahalaga. And kung nasa maliit ka lang na apartment, naglalaro sa 4 lapad or 40,000 yung rent mo. Pero kung katulad namin na medyo malaking bahay, para sa growing family namin ay nasa 65,000 yung renta ng apartment namin. Yung grocery per week dati nung wala pang inflation, nung okay pa yung yung economy ng Japan, per week nakaka-survive kami ng mga nasa 4,000 yen. Na yun, kompleto na yun ng ng gulay, ng meat. Pero ngayon na ang baba ng yen at sobrang taas na ng mga bilihin,
isang week namin ay pumapatak ng 7,000 yen. And i-times 4 mo yun, 7, 14, 28, halos 3 lapad per month yung, yung grocery. Dinodocument ko yung mga bills namin per month. Stove, gumagamit ng gas yun. And pati yung aircon, gumagamit ng gas. And syempre, may heater dito sa bahay. Pag winter, gumagamit din ng gas yun. So, dalawa kami ng husband ko dito sa bahay. 13,523 yen. Electric naman, ito yung mga ilaw, TV, computer, yung mga sinasaksak mo, mga ganon. 10,400 plus. Water bill. Every 2 months, dumadating yung water bill namin. And for the month of April and for the month of May, bill namin ay 8,000 yen. So, parang average nung April, around 3,500 yung water bill, tapos nung May 4,500 yung bill. And sa totoo lang, maliit lang talaga yung take home mo. Kaka-family na kami, we have to be more careful sa mga finances. And yung mga lumalabas na pera, kailangan talaga i-account. And hindi porket na malaki yung conversion ng pera dito sa Japan compared sa Pilipinas, ano mo yung tirang bahala ka na lang. Siyempre may mga emergencies na kailangan mong paglaanan ng savings, and siyempre kailangan mong mag-invest. So, it's a matter of balance. At kailangan mo din mag-enjoy sa buhay, diba? I still feel blessed na nandito kami sa Japan, na magkasama. Although hindi kalakihan yung sweldo. That's all for today. I hope na meron na kayong idea kung paano yung buhay dito sa Japan. And hindi siya madali kung isa ka talagang OFW at kailangan mong magpadala ng pera sa Pilipinas. Kapamilya naman natin na nasa Pilipinas, maging kayo, considerate and maintindihin kayo sa mga OFW dito na nasa Japan. Kasi hindi madali yung buhay, maliban sa pagod ka sa trabaho, ka pa, drained emotionally ka pa dahil malungkot na wala kang kasama dito na kapamilya mo. Pero may mga good news ngayon dito sa Japan. Pwede mo nang pag may right visa ka, may skills ka, pwede mo nang dalhin yung pamilya mo dito sa Japan. Yun lang. So, thank you very much for watching my vlog. See you and goodbye. Subscribe!